Nason ay alam, gaya din po ng inyong alam, sinerkular na po sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Miyerkules at Huwebes. Dito po sa Metro Manila, ang narinig nyo rin po sa sirkular, gaganapin po at magkikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Okay. Kasado na daw ang isasagawang rally para sa kapayapaan sa Iglesia ni Cristo. At ayon din sa ilang mga vloggers, meron dang sanib puwersa. So, ang unang plano sa Luneta. Sa Luneta, napakalawak yon. Kung sanib puwersa, ay hindi lang sa Iglesia ni Cristo, dahil sa debate, grabe ang hakutan sa Iglesia ni Cristo sa mga miyembro. So, pero kung sa Liwasan Bonifacio, abay, maliit yan kumpara sa Luneta. So, bakit nilipat nila? Pangalawa, ito daw umano ay rally para sa kapayapaan. Hindi ba ito rally para kay BP Sara at sa mga Duterte? At sabi nila na hindi ito against kay PBBM daw, kundi pabor sila sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na di siya sang-ayon na may isagawang impeachment complaint against kay BP Sara. So tatalakayin muna natin ito. May nag-request sa ating kagabi, no, na tatalakayin ito. So ito na, tatalakayin natin. Samahan niyo ko. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang kasuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Kadalasan pag ating tatalakayin ang may kaugnayan sa issue sa ating lipunan at politika, daming mag-react na sabi nila dapat focus lang kayo sa talakayan kaugnay sa pananampalataya. Bakit di kayo nag-react kung si Kibuloy at ang kanyang sekta ay napaka-aktibo kaugnay sa isyu politika at daming mga kaibigan? Bakit di kayo mag-react? Lalo na sa Iglesia ni Cristo na may mga sinusuportahang kandidato. Kahit pare magpahayag o bispo magpahayag, hindi yan against sa konstitusyon natin. Dahil bawat pare, bawat obispo, sila ay mga Filipino citizens. At may karapatang bumoto at may karapatan din na magpahayag sa mga isyu kaugnay sa ating lipunan dahil bahagi yan sa pagiging serbisyo sa simbahan. Okay? Kumusta sa lahat ating mga kapatid? At inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. No? So, sanib puwersa daw ito. At posible na ang grupo ni Pastor Apollo Kibuloy sasanib dito. Di po ba nauna na nung di pa nahuli si Pastor Apollo Kibuloy, dami ng rally na isinagawa nila. Pero ang sigaw sa grupo nila, BBM, resign. Diba? Pero itong sa Iglesia ni Cristo, meron daw umano silang uniforme. No? Nakasuot ng uniforme bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo para kung may sanib puwersa na iba ang
gagawin nila ay lalo na kung ang nakipagsanib puwersa tulad sa grupo ni Kibuloy, sisigaw na BBM resign, alang naman ang Iglesia ni Cristo kukontra sila sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na sila mismo ang isa sa mga nagsuporta nito. Kaya kung ano yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sabi niya, ayaw siya ng impeachment complaint laban kay, yon ang kanilang sinasakyan. At sabi nila na ito daw ay rally para sa kapayapaan. Kailan? Gawin nila yan ngayong Enero 13. Enero 13, Enero 12, magbukas na ang Kongreso. So, Enero 13, magsagawa sila ng rally. Di ba ito signal din para sa mga mambabatas sa Kongreso kung saan 4 na impeachment complaints laban kay BP Sara ang nasa House of Representative na. Pero, ito'y isang paraan na gumugulong talaga ang demokrasya. No? May mga iba't ibang mga nag-endorse na kaugnay dito, pero bakit 4? Dahil posible na kung mahina yung isa, at least meron pang isa. Yun ang paraan nila. Pero, alam naman natin mga kapatid na kahit patong-patong itong reklamo para sa impeachment complaint, napaka-busy na ngayon sa mga mambabatas, lalo na parating ang midterm elections. Di ba? At lalong takot yung mga mambabatas na kumakandidato sa midterm election. Baka di nila makuha ang suporta o na sa grupo ni Kibuloy, pangalawa sa grupo ng Iglesia ni Cristo. No? Pero nasa House of Representative na mga kapatid ang impeachment complaint na laban kay BP Sara. At posible na ito'y isumiti sa House Speaker na si House Speaker Martin Romualdez para i-refer ito sa kanilang legal department upang pag-aralang mabuti. Malapit na ang midterm election. No? So, ito, atin unang pakinggan yung sabi ng isang vlogger na may makipagsanib puwersa. May mga kabilang grupo na sasama sa iglesia na hindi pa kilala masyado kung ano ba yun. Pero madami na papuntang liwasang Bonifacio. Mapupuno yung liwasang Bonifacio. Maliit ang liwasan Bonifacio kumpara sa Luneta. Oh? Di natin alam kung bakit naglipat sila sa Vinio. Instead of Luneta, mas malawak yung sa Luneta. Kaya sabi nila, baka nagpalit sila ng Vinio dahil yung Vinio, posibleng konti lang ang tao. Pero malawak talaga yung Luneta kumpara sa liwasan Bonifacio. Doon pa lang sa grupo, hindi pa sa INC. Yung pala sa iglesia, kasama ang Calabarzon, Batangas, Calamba, tapos yung tiga Marinduque, ang Marinduque pa lang, sa bababa, tawid dagat yan sasama pala sa lokal. Iglesia ni Cristo sa lokal ng mga taga Marinduque, sasama rin. Yung sa Marinduque, nabalitaan ko, mga nasa, ang sasamang kapatid doon, mga nasa 20,000. Marinduque pa lang yun. Puno na yung liwasan. Liwasan, 3,000 ng kasya doon. Tapos ito, nabalitaan ko sa San Pablo, nasa 40,000 yata. Tapos yung Batangas, 50,000. Kung maaabot ko, tapos yung Metro Manila, itong Muntinlupa, San Pedro, Binyan, abot ng mga
50. Kung sa nag-compute ako kagabi kami, baka umabot ng 3 milyon. O, so kung posibleng 3 ito lang ang pahayag ng isang vlogger, baka umabot umano ng 3 milyon. Plus, meron pang nagkipagsanib puwersa pero di niya binanggit kung anong grupo. Now, kung aabot ng 3 milyon, bakit doon sa malait na lugar, nilipat nila ang venue? Anong dahilan? No? Di po ba ang unang venue doon sa Luneta? Kung sa Luneta, napakalawak doon. Pero mas pinili nila na gawin sa maliit na venue. Pakinggan natin ang reaksyon nito ni Attorney Ricky Tomotorgo. Sabi ng Iglesia ni Cristo, tuloy na ang kanilang rally. Napanood natin ito sa programa nila. Mayroon silang ang Iglesia ni Cristo kasi may sariling stasyon ng TV yan. Yung Net25. Mayroon din yang sariling network ng mga istasyon ng radyo, yung Agila. Ngayon magpuprograma doon sa Net25, yung saganang mamamayan, sabi nung nung anchor doon o ng broadcaster doon, tuloy na daw ang rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Pero ito daw, hindi daw ito rally laban kay PBBM. Ito daw ay rally para sa kapayapaan. Yun ang sabi nung nung broadcast yung anchor person ng Iglesia ni Cristo doon sa programa nila sa TV, at saka sa radyo. At saka hindi na sa Luneta pala, mga kabunyog, mga kababayan. Doon na lang daw sa Liwasan. Napaulat yun na sa Luneta. Ang Luneta, mas malawak yun. At alam niyo naman, kung debate nga, grabe maghakot itong INC sa mga miyembro nila. At yung nangyari sa Bohol, may na-interview kami na di lang mga aktibong miyembro nila ang ginakot, yung iniimbitahan nila na mga Katoliko din kasali sa hakot para makapanood. So, na-interview yon ng mga kasama natin. So, may paghahakot sila. Pero, kung ang una nilang venue ay sa Luneta, napakalawak. Alam niyo naman yan, malawak. Pero, ang tanong, kung napakarami talaga nila dahil naghahakot sila, bakit doon sa Liwasan isagawa ang naturang rally sa Enero 13? Hindi natin alam ang dahilan, pero sa Liwasang Bonifacio na ang venue. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung pagbabago. Hello, Bro Romel Palma. Huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe sa video ni Bro Romel Palma, mga kapatid. Okay, patuloy natin. Diyan sa rally ng iglesia. Tuloy na daw ang rally na yan. Pero hindi na sa Luneta kundi sa Liwasang Bonifacio. Maliit na venue yung Liwasan. Maliit na venue ang Liwasan kumpara sa Luneta. Akala ko ba magpapakita ng pwersa ang iglesia? Kung Liwasan din lang naman, kahit ilang libo lang ang nandun, mapupuno na yung Liwasan na yun. Pero kung talagang magpapakita ng pwersa, talagang Luneta. Talagang pag napuno mo ang Luneta, talagang marami talaga yan. Pero kung Liwasan, maliit Maliit naman yung area ng Liwasang Bonifacio. Kaya, bakit kaya nagbago? Ibig bang sabihin, hindi... Sabi pa dito sa nag-comment, si Coco Touch, kahit 3,000 tao, puno na ang Liwasang Bonifacio, traffic lang abutin. So, kung sinabi ng vlogger kanina na aabot daw sa posibleng 3 million ang atin, bakit nilipat nila sa Liwasan? Bakit yung naunang schedule nila, Luneta? Kung mapapakita sila ng puwersa, di sa Luneta. Diba? Sa pangakot nila. Plus, sinabi pang may makipagsanib puwersa. Tuloy natin. Hindi na sila mag-mobilize ng malaking grupo. Kasi kung talagang may plano silang mag-mobilize ng malaking grupo, Luneta yan.
Pero kung linipat nila sa liwasan, ibig sabihin yan, hindi ganun karami ang immobilize nila. Kumbaga kahit kasi ilang libo lang ang immobilize mo, puno na halos yung liwasan na yun. Di din basta-basta mag-organize, di ba ba? Di basta-basta mag-organize dahil ang paghahakot lang sa mga miyembro, ang pagkain sa mga miyembro, yun. Kaya may posibilidad na inilipat nila basta makasagawa sila ng tinatawag nila na rally para sa kapayapaan daw. Anyway, hindi natin alam kung anong paliwanag. Sabi ni Antolin, baka walang tao na gustong sumama. Anyway, ang comment lang natin, mga kabunyog, mga kababayan, para daw sa kapayapaan ang rally ng INC sa January 13. Parang ang hirap na para sa kapayapaan. Bakit? Ano ba tayo? Magulo ba ang Pilipinas ngayon? Hindi naman. Hindi naman. Yung mga nangyayari ngayon, halimbawa, yung investigasyon ng Quadcom sa extrajudicial killings, mga patayan nung panahon ni Duterte, yung investigasyon ng House Blue Ribbon Committee sa confidential funds ni Sara sa paglustay ng pundo ng bayan, hindi naman magulo yun eh. Hindi naman kaguluhan yun. Hindi dapat tinitingnan yan na kaguluhan. Alam nyo mga kabunyog, hindi... Kahit ang impeachment complaint, bahagi yan sa takbo ng demokrasya, di po ba? Pero, sa patong-patong na reklamo, yun, kailangan talaga na i-sumite ito, ma-refer ito sa legal department ng Kongreso para mapag-aralan mabuti, no? At maganda yung mapag-aralang mabuti kung asan na reklamo ang talagang mabigat na iharap para sa impeachment complaint, di ba? Pero kung tingnan natin mga kapatid, sa mga meron kayang tsansa na makalusot itong reklamo na ito sa Kongreso, lalo na kung maraming mga sumusuporta kay BP Sara. Pero kung makalusot man ito, pagdating na naman sa Senado, yun, nakita natin na sa Senado, ang sandamakmak na mga supporters ng mga Duterte doon, no? So, makalusot kaya itong naturang reklamo para sa impeachment, lalo na ang daming mga loyal pa. May loyal pa ni Kibuloy doon sa Senado. So, bahagi ito sa takbo ng demokrasya. Pero pwede din na magiging warning sa mga mambabatas, lalo na sa mga mambabatas na tatakbo sa midterm election. Nanganganib kayo, no? Nanganganib kayo na di masuportahan sa Iglesia ni Cristo. At hindi lang yan, sa kay Kibuloy na sekta. Tuloy natin si Attorney. Ibig sabihin na nagkakaroon ng investigasyon ng Kamara, hindi ibig sabihin na iniimbestigahan ang Vice President sa paggasta nito ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin niya na wala ng kapayapaan. Maganda nga yan kasi ibig sabihin, buhay ang demokrasya. Buhay ang demokrasya. Mabuti nga yan, ibig sabihin, may gumagana ang check and balance ng ating demokrasya o ng ating gobyerno. Kung hindi mo iimbestigahan ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, halimbawa, yung ginawa ni Sara Duterte bilang Vice Presidente at Secretary ng DepEd, kung hindi mo yan iimbestigahan kahit alam mong maraming questionabling paggastos, kung hindi yan iimbestigahan alang-alang sa kapayapaan di umano, hindi totoong kapayapaan yan.
ang pag-iimbestiga ng Kamara ng Quadcom, ang pag-iimbestiga ng House Blue Ribbon Committee sa confidential funds ni Sara, hindi kaguluhan yan. Hindi yan kawalan ng kapayapaan. Positive pa nga yan kasi ibig sabihin, may ginagawa ang Kamara para imbestigahan ang mga questionabling paggastos ng pera ng bayan. Hindi naman ano yan hindi So, basta sabi sa iglesia, ang rally ito, rally para sa kapayapaan, hindi para sa against kay BBM daw. Sinasakyan lang nila yung pahayag ni PBBM na hindi siya sang-ayon na may isagawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. So, iba ito sa kay Kibuloy na rally. Dahil ang sa kay Kibuloy na rally, nanawagan talaga. Nung di pa nahuli si Kibuloy, sunod-sunod ang rally. Nandun ako sa Maynila. Linggo yun. Napaka-traffic talaga. Yung kinagabihan na nahuli na si Kibuloy, no? Nandun ako sa Maynila doon. Napaka-traffic sa area dahil may rally. At nanawagan sila na PBBM resign, PBBM resign. Bakit daw? May nagsisigawan pa na bangag. Una, di pa ba nagsuporta kayo sa pag-upo kay Pangulong Bongbong Marcos? Kailan nyo ba yung akusasyon na bangag siya? Klaruhin natin hindi ako sa linya ni PBBM, hindi ako kay Duterte sa nakaraang eleksyon, pero sila ang nakaupo ngayon. Now, di po ba kayo ang nagsuporta nito? Oh. Okay, tuloy natin. dapat tinitingnan yan na negative. Positive pa nga. Kasi, parang ang ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo, para masabing mapayapa, wag imbestigahan ang mga ganyang irregular na paggasta ng pera ng bayan. So, ano ba talaga ang gusto ng iglesia sa rallying ito na kapayapaan? Una, hindi ituloy ang impeachment complaint. Siguro, yun ang gusto nila dahil yun ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, how about yung mga investigasyon na isinagawa, lalo na sa dating presidente at sa kasalukuyang vice presidente? O, di ba? Sabi na, kahit nga si PBBM, merong malaking confidential intelligence, confidential fund. O, di, kung nakakita kayo ng butas, sige, imbestigahan nyo din. Ay di gaganahan niya ng mga politiko. Gaganahan niya ng mga nakaupo sa gobyerno. Oo nga, tahimik. Tahimik nga, may katahimikan nga. Pero, nagpapakasawa naman sila sa paglustay ng pundo ng bayan. Hindi yan ang kahit naman sa ibang bansa, halimbawa yung nangyari sa South Korea, na yung presidente ay inimpeach nila. Hindi nagpapakita yan ng kawalan ng kapayapaan. Nagpapakita yan na aktibo ang mamamayan. Kasi nagdeklara yung presidente ng South Korea ng martial law. Wala man lang pasabi, wala man lang basis, o kung saka napaka-questionable nung basis. Pinasok na daw kasi ang South Korea ng mga komunista galing North Korea. Wala man lang kabasi-basihan. Anong ginawa ng mamamayan ng South Korea? Nagrally sila. At saka nagano sila, yung parlamento nila ay nag-session para baliktarin yung declaration ng martial law ng presidente. Kung titingnan mo, parang magulo kasi nagrarally ang mga tao. At saka yung kanilang parlamento, kinalaban ang ginawa ng presidente na pag-declare ng martial law. Pero hindi yung tinitingnan na kawalang kapayapaan. Pero alam nyo, sa South Korea noon, meron silang napakagaling na presidente. Kilala nyo ba yon? Si General Park Chung-hee. Diba? Sa panahon ni General Park Chung-hee, sa atin noon,
ang presidente ay si Marcos Senior. Sa South Korea noon, si General Park Chung-hee. Di ba? Grabe talaga. Nasa mas mayaman pa ang Pilipinas noon kumpara sa South Korea, mga kapatid. Kung tingnan ninyo ang kasaysayan sa pag-upo ni General Park Chung-hee dahil sa kudita. Grabe ang korupsyon. At yung General Park Chung-hee, nanghiram siya ng pera sa iba't ibang bansa, pati na sa Pilipinas. Pero, walang nagpahiram sa kanya ng pera. Bakit? Kung natalakay kasi ni Attorney Ricky ang sa South Korea. Walang magpahiram ng pera kay General Park Chung-hee na siya ang kasulukuyang presidente noon sa South Korea, mga kapatid, dahil sa kudita. Dahil wala silang kapasidad na magbayad ng utang. So anong ginawa ni General Park Chung-hee? Dahil bago lang natapos ang mga digmaan noon sa iba't ibang bansa, lalo na sa Germany, nagpadala siya ng, tulad sa atin, OFW, no, yung tawag sa atin, nagpadala siya ng mga workers. Nagpadala siya ng mga workers para magtrabaho at may makapasok na pera sa kanilang bansa. Pero alam nyo ba, ang history noon, grabe ang maltrato sa kanyang mga workers sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Tulad sa ibang mga OFWs, may mga nakauwing kabaong na, may mga ni-rape, grabe talaga. So kaya, pinuntahan niya ang kanyang mga manggagawa doon sa Germany. At doon sa Germany, sinundo siya sa napakaraming mga manggagawa. At doon sa eroplano, mga kapatid, sinabi nila ang kanilang pagdurusa habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. At si General Park Chung-hee, alam nyo, doon pa lang sa eroplano, nakita na sa TV, sa CNN, umiyak ang presidente dahil sa pagdurusa ng kaniyang mga manggagawa. At nang nakita yan sa Chancellor ng Germany na umiyak ang presidente, yon, ang presidente, mga kapatid, ay ang Chancellor mismo, ang Germany, ang unang nagpautang ng pera para sa South Korea. Yon ang history. Bakit binanggit natin ang history? Dahil yung pera na inutang niya, ginawa niya ng mga factories, meron silang produkto, merong mga trabahante, hanggang sa mga more than 80 years, mga kapatid, nagiging tiger in economy ang kanilang bansa. Although namatay si General Park Chung-hee, namatay siya dahil binaril siya. Pero nakita habang nakahiga siya na lumang-luma ang kanyang sapatos. Pati na ang kanyang kasuotan. At wala siyang sariling bahay. Imagine, presidente yan, pero ang kanilang ekonomiya ay nagiging tiger economy. Kaya, yun ang sinabi ni Lao Tzu, a famous Chinese philosopher. In choosing a leader, character is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. Di ba? Ang daming mga bright. Pero ayaw na, mga matalino, ayaw nang bababa sa pwesto. Palipat-lipat na lang. At kadalasan, dito sa atin mga kapatid, ano nangyari? Sino yung
nasa political dynasty, iyon talaga ang siguradong makalusot. Sino yung mga kilala, lalo na artista, iyon talaga. Mas mabango sa mga butante. At ang problema sa karamihan, pag may eleksyon ay grabe ang bintahan sa boto. Di po ba? Okay. So, abangan natin yan. Di natin alam mga kapatid kung bakit nilipat nila ang venue from Luneta going to... So, meron namang iba't iba umanong area na magsagawa din ang INC. Simultaneous ba ito na rally mga kapatid para daw sa kapayapaan. Okay. So, abangan natin yan. Okay? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.